ba galing din naman siya doon? Yan po yung ibig niya sabihin dito. Okay, number 2. Aside from ancestry or heritage, ano pa yung mga false credentials sa isang Christian ministry? Achievements. Uy, nagtapos ako sa ganito. Naalala ko noon, may mga kapatid tayo na parang nahihiya silang ma-assign na magsalita dito sa harap. Bakit? Kasi mason lang ako. Karpentero lang ako. Ganito lang yung natapos ko. Bakit yun ba yung pamantayan sa isang ministry? Di ba ay pananampalataya sa Panginoon? Hindi ba ay katapatan sa Panginoon ang pamantayan? Kaya, minsan yung mga Christian mismo, ang mindset nila, ang pamantayan nila, ay pamantayan na rin ng sanlibutan. Kung hindi man yung lahi ang tinitignan, ay yung achievements. Ito, galing to, nagtapos ito sa ganitong college, or ganitong Bible school, o ganitong kanyang title, Reverend. Dahil sa achievements, dapat paniwalaan natin to. Dapat pakinggan natin to. Dapat sundin natin to kahit anong sabihin niya. So yun po yung isang false credential sa Christian ministry. It's not about achievements. It's about what? Sabi niya dito sa verse 23, are they servants of Christ? I am a better one. Now, he's speaking as a fool. Pinaparody niya yung ginagawa ng mga false apostles. Alam niyo ibig sabihin ng parody, di ba? Ang parody, gagayahin mo yung ginagawa nila in a way na mariridicule sila. Ma-highlight o ma-exaggerate yung kanilang mga ginagawang mali para hindi niyo siya tutularan. Ang magaling mag-parody sa Pilipino, sa show business ay si Michael V. Magaling pinaparody niya yung mga nakikita niya, mga kanta, pinaparody niya. Ang point niya doon is, nire-ridicule niya yung kanta para makita natin, mali pala yun. By exaggerating it, pinapakita niya na mali. Sa ganun po yung ginagawa ni Paul. Pinaparody niya yung mga nagyayabang din siya. So kung sila'y servants ni Christ, I am a better one. So pinaparody niya. Pinapakita niya na mali yung ganung pagyayabang. Parody, ganun po yung purpose ng parody. So I am talking like a madman. Ayan, nilinaw na niya. Para hindi natin ma-misinterpret, baka isipin natin, seryoso siya sa sinasabi niya, I am a better one. Ayan, nilagyan niya ng parenthesis. I am talking like a madman. Diba? Para hindi natin ma-misinterpret na parody yung kanyang ginagawa. With far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings and often near death, 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes minus 1 or less 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. Servant sila ni Christ? Ako rin. At dumanas ako ng ganitong pagpapakasakit sa paglilingkod kay Kristo. Kaya ano may pagmamalaki nila? Diba? 3 times I was shipwrecked kapag siya ay nagtatravel dahil nangangaral siya ng Ebanghelyo. A night and a day, I was adrift at sea. On frequent journeys in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers. In toil and hardship, through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. So, servant sila ni Christ, pinagmamalaki na, I am a better servant. Pinagdaanan ko lang ito para ipangaral ang Ebanghelyo. But I'm speaking as a fool. Nagyayabang ako na hindi ko dapat ipagyabang. Bakit? Nire-ridicule na sila. Pinaniniwalaan yung mga false apostles na yung sa credentials nila. Mas malaki yung credentials yan. And apart from other things, there is the daily pressure of me, of my anxiety for all the churches. Pinoproblema niya yung Galatians. May nangangaral doon ng mga bula, ng false gospel.
Pinoproblema niya itong Corinthians. May nangangaral ng false apostles. Who is weak? And I am not weak. Diba? Kung mahina siya, sa tingin niyo ba, mapagdaraanan niya lahat ng pagpapakahirap na ito? Tinuturing siyang weak ng mga false apostles? At mas pinaniniwala ng mga taga-Korinto yung false apostles dahil iniisip nila, weakling si Paul. Kung weak si Paul, pagdaraanan ba niyang lahat yan? Yet, pinagyayabang niyan as a parody against the false apostles and also to expose the foolishness of the rebellious people in Corinth. If I must boast, I will boast of the things that show my weakness. Yun daw ang nararapat na ipagyabang, yung kainahan. Yung kainahan. Sabi niya, the God and Father of the Lord Jesus, He who is blessed forever, know that I am not lying. At Damascus, mabasa natin to sa Acts. At Damascus, the governor under King Aretas was guarding the city of Damascus in order to seize me. But I was let down in a basket through a window in the wall and escaped his hands. Yan, sinong weak? Kung weak si Paul, di nag-give up na sana siya noon. Alright? So, it's foolishness to boast about your heritage, your ancestry, and achievements para lang magpakilala ka bilang isang Christian minister. Nire-refute po ni Paul yan. Pinaparody po ni Paul yan para hindi yan na maging pamantayan natin. Dahil yan ang naging pamantayan ng mga taga-Korinto, kaya sila napapaniwala. Ano yung pangatlo? Augur. Ano ibig sabihin ng augur? Or revelation. Sa mga Grego noon, sa mga Grego na, sa mga Romano, bago sila sumasabak sa isang venture, let's say, halimbawa, gera, bago sila nakipag-gera, tumatawag sila ng mga seer, mga prophets. Ino-augur ng mga prophets na yon kung ano ang mga signs. Ang ibig po sabihin ng augur is to observe the signs, to study the signs, whether the gods are in favor of them or against them. Pag sinabi ng mga augur o ng mga prophets, mga oracles nila, the signs are favorable at mananalo kayo sa gera, then they go to war. Yan. So, ganyan po yung sanlibutan. Inisip nila, dapat paniwalaan itong oracle na ito, propetang ito, kasi kaya niyang basahin ang mga bituin. Kaya niyang basahin ang mga signs. Yan po yung pinagmamalaki ng mga mga false prophets sa Corinto. Yan. Verse 12. Chapter 12, verse 1. I must go on boasting. Again, parody po ito. Though there is nothing to be gained by it, I will go on to visions and revelations of the Lord. Kasi napapaniwala po na ang mga taga-Korinto, yung mga rebellious people sa Corinth, na mga kumakontra kay Paul, dahil sa ang mga false apostles nito, nagpapakilala sila, meron ako mga visions, meron ako mga revelations. They follow the wisdom of the world na tumitingin sila sa mga magaling mag-augur. Augur. Sabihin nyo nga, augur. Yan. Bago yan sa vocabulary nyo. Hinanap ko talaga yan para 3 A. Achievements, ancestry, augur. Puro A yan, di ba? Verse 2, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. Sino itong man na ito? Well, I tell you now, spoiler alert, si Paul po yan. So sinasabi niya, I know a man, pero siya yan. God knows, sabi niya, kung ito ay talagang sumama yung katawan niya o hindi, kung out of body experience ito o hindi niya alam. Basta, nandun yung tao na yan sa heaven, sa third heaven. May first, may second, may third. And I know that this man was caught up to paradise. Now, if you see the parallelism between verse 2 and verse 3, parallel po yan. Third heaven, paradise.
Whether in body or out of the body, parehong nasa verse 2 and verse 3. I don't know. God knows. So parallel po yung verse 2 at verse 3. I know a man, this man, sa verse 3. Caught up to the third heaven, caught up into paradise, verse 3. Whether in the body or out of the body, I do not know. Whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. So yung third heaven, sa paniniwala nila, nung panahon na yon, ay yung paradise. Yes, paradise is still in heaven. Hindi pa siya bumababa. Di ba? Napag-aralan sa Revelation, yung city, bababa mula sa langit, that's paradise. And the new heaven and the new earth will become the kingdom of God. So, nasa heaven pa yon. So, sabi niya, this man was caught up into heaven. Hindi niya alam kung kasama yung katawan o hindi. Basta nakita niya yung third heaven, nakita niya yung paradise. And verse 4, and he heard things that cannot be told. Doon sa paradise na yon, narinig niya. Pero hindi niya pwedeng sabihin. Hindi siya pwedeng magmarites. Sabi niya, which man may not utter. But on behalf of this man, I will boast. But not on my own behalf, I will not boast. So, magyayabang siya para dun sa tao na yun, hindi niya pinapakilala, pero para sa sarili niya, hindi niya pagyayabang. Kaya marahil, ganun ang ginawa niya. Papangalanan na lang yan, this man, para yun ang ipagyayabang niya. Pero actually, mamaya malalaman niyo, siya yun. Sabi nga, and he heard things that cannot be told, which man may not utter. Naalala niyo sa Revelation, di ba? Nakakita siya dyan ng 7 trumpets. Narinig niya yung voice of the 7 thunders. 7 thunders, hindi po yun matatanda. No? Thunders. Mga thunders na. May ID na yung mga thunders sa atin, alam niyo ba? Alam niyo yan. Thunders, mga kulog. Merong 7 thunders, narinig niya yung sinabi nila, pero hindi niya pwedeng sabihin. So, ganun din po dito si Paul. Sabi niya, this man who heard things dun sa paradise, sa third heaven, things that cannot be told, which man may not utter. Bakit? Kasi private information yun. Para lang po sa kanya yun. Hindi po yung para sa church. Hindi po makikinabang doon ng church. Siya lang ang beneficiary ng message na yon from paradise. Kaya hindi niya pwedeng sabihin. Now, nakikita niyo po yung contrast between Paul, this man, which went up to the third heaven to paradise. Kumpara natin dito sa sanlibutan ito, na pinaniniwalaan, kahit ng mga members ng church. Alam niyo po yan, napapanood niyo, may mga movies na ganyan. No, yung movie na namatay siya, based on a true story, kinukwento niya sa movie, namatay siya, pumunta siya sa heaven, ito yung mga nakita niya, ito yung mga napakinggan niya, kumita yung movie. Marami nanood ng movie. Sumulat sila ng libro, mga out-of-body experiences, o yung mga near-death experience. Napakarami pong libro yan. Bumibenta po yung libro na yan. Bakit nila kinukwento yung nakita nila, samantalang itong tao na to, na nasa Bible, ayaw niyang ikwento? Bakit? Anong pagkakaiba? Dahil sila, gusto nila ng followers. Dahil sila, gusto nilang kumita. Dahil sila, gusto nilang sumunod kayo sa sasabihin nila. Pero si Paul, hindi niya sinasabi to. Para lang sa kanya yun. There is nothing to be gained by it kung sasabihin niya sa inyo. Sa atin or sa public. Nakita niyo po yung difference. This guy went up to paradise, to third heaven, pero hindi niya pinagyayabang. Pinagyabang niya yung tao na yun, pero hindi niya pinagyabang sa sarili niya. Okay? So why do you think these people, no? These people from Corinth, yung mga rebellious people, bakit sila naniwala? At bakit yung mga false apostles ginagamit ito, ganitong credentials nila? Isa lang po ang sagot yan. Para may hype. Para sa praise. Para po sa ego. Para itaas ang sarili. Tingnan niyo po dito, sabi niya. But on my own behalf, I will not boast. Except of my weakness.
Though if I should wish to boast, I would not be a fool, for I would be speaking the truth, but I refrain from it, so that no one may think more of me than he sees in me or hears from me. Para hindi nyo na makita na mas malaki pa siya doon sa nakikita natin sa kanyang pamumuhay o doon sa kanyang mga sinasabi. Sa madaling salita, para hindi na natin itaas si Paul more than what he should be as a servant of Christ. Verse 7, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, so now dito inaamin na niya na siya yun. Para mapigilan siya na maging mayabang dahil sa dami, lumalaking revelation na natatanggap niya. A thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from being conceited. So, sino yung nakakita ng revelation, nakapakinig ng revelation? Siya po yun. At ba't po ginagawa yun ng iba? Para po maipagyabang nila ang sarili nila. Wow, I'm super spiritual. I can see things. Naalala ko noon sa Pilipinas, no, bago pa lang ako Kristyano, siguro mga ilang buwan pa lang, merong tinatawag na leadership lab sa Victory. Natinan ko po yun. Attend po ako. Kasi nung bago ko mananampalataya, on fire ako talaga, inaatinan ko lahat ng activities sa church. Midweek at service, Friday service, special service, mga conferences, inaatinan ko po yan. So, inatinan ko tong leadership lab. And then sila, ang topic po doon sa isang portion ng pag-aaral ay how to speak in tongues. So, meron pong class about speaking in tongues. So, doon kami sa klase, nag-speaking in tongues na sila, ako hindi pa. So, ngayon kung malalagay ka sa ganong sitwasyon, iisipin mo, how they're super spiritual. I'm not. So, either you get left behind or maka-level ka sa kanila. Ang gagawin mo? Mag-speaking in tongues ka na rin. Bara. Oh, nag-speaking in tongues na ako. Pero sinasabi ko, kapares lang na sinasabi nila. Bara. Shalalalala. Lahat kami, ganun ang sinasabi. How is that speaking in tongues? Pero bakit kailangan gawin yun? Di ba, napag-aralan sa 1 Corinthians, kapag walang interpreter, keep it to yourself. Because it will only disrupt, or it will not edify, or it will waste the time of people in the church listening to your nonsense. Wala naman nag-interpret. It's just for you. Then, pagdating dito sa Saudi Arabia, level up. Meron kaming isang intercessory prayer meeting. Prayer meeting yun, ha? And then, sabi nung sige, tumahimik po tayo at pakinggan natin ang sasabihin ng Panginoon, pumikit po tayo para makita natin ang visions mula sa Diyos. And then, yan na sila, nagsasalita na, kukwento na sila ng mga vision. Bakit gano'n? Wala akong nakita. Kung malalagay ka sa kalagayan, sa ganong sitwasyon, ano isipin mo? Isipin mo, wow, they are super spiritual. And I'm behind. Either you get left behind, or you catch up with them, and you begin to see visions. Nakakita rin ako ng vision. May payong na nakabaliktad. This is based on a true story. Payong na nakabaliktad. Ano ibig sabihin nun? Ano pong ibig sabihin nun? Tinaturo niya. Sabi niya, para malaman natin kung ano ibig sabihin ng visions natin, ay, kuha tayo ng concordance, tanapin natin doon yung word na nagmamatch doon sa vision natin. What? Wala akong nakita mga propeta sa Old Testament na tumitingin sa concordance para malaman ang meaning ng visions nila. Kadalasan ng mga propeta sa Bible, kahit si Peter, sinabi niya, which is yung next series natin, which is about Peter, yung sinabi ni letter ni Peter. Sabi ni Peter, even the prophets do not know the meaning of the visions, but they're carried by the Holy Spirit. So, paano nalaman ni Daniel ang meaning ng visions? Visions niya. Ano ginawa niya? Bumasa ba siya sa Genesis? Bumasa ba siya sa Leviticus? Naghanap ba siya ng concordance para malaman ang meaning ng visions niya? No. Nalaman niya ang visions kapag nung binigay sa kanya ng Lord ang meaning ng vision.
Ang tanging makaka-interpret lamang ng vision, si God. At hindi mo yan pwedeng gamitan ng concordance para ma-interpret. Pero ganun po ang tinuturo nila rito. No? Naalala ko yung tanda ko pang lahat, Kuya Ed. At dahil doon, sabi ko, paano? Either maiwanan ka, hindi ka makakita ng vision, or gagaya ka na rin sa kanila. Kung ano yung makita mo, may imagine mo, bibigyan mo ng interpretation. And so, what happened? Napupunta sa tao yung glory, yung praise. Oh, may vision ito. Oh, ito yung pinaka, the mother of all visions, kasi siya nag-interpret, lahat ng sasabihin niya, paniniwalaan mo na. Kahit mali. Kahit minamanipulate ka na. Kahit taliwas na sa sinasabi sa Bible, paniniwalaan mo na. Bakit nila ginagawa yan? Bakit ang mga Kristiyano nalilin lang sa ganun? Yung mga taga-Corinthians nalin lang eh. Tayo pa kaya? Bakit? Kasi, ang pamantayan nila ay pamantayan ng sanlibutan. Yung kanilang mindset o worldview ay makamundo. At dahil ginagamit ng kamunduan ang credentials na yon, sila rin mismo ay naliligaw. Tingnan po ninyo yung sabi dito ni Paul. Sabi niya dito, but to keep me, verse 7, to keep me from becoming conceited because of surpassing greatness of revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Binibigyan siya ng visions ni God, yes. Para saan? To edify him. To make him strong. Pero, para hindi siya yumabang, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Pinadala ng Diyos sa kanya itong sugat. Or kung ano man ibig sabihin nito, hindi na niya pinaliwanag. It's a thorn in the flesh. It's a physical affliction na ang tawag niya ay messenger of Satan. Ano yung ang salitang messenger of Satan ay galing sa original na salita na Agelos Satana. Agelos. Agelos means messenger, which is often translated as angel. So some translations should translate this as an angel of Satan. A thorn was given me, an angel of Satan. Agelos is a messenger. It can apply to anything or anyone. Agelos can apply to a person. It can apply to a spirit being. It can apply to an affliction. Dito po yung Agelos Satana, messenger of Satan, ang tawag ni Paul dito sa kanyang sugat. Ang purpose daw po nun ay para hindi siya magyabang o yumabang. Naalala ko yung kinakanta natin, di ba? Kinakanta natin na, draw me deeper into your grace. So, kakantayin mo yan. Lord, draw me deeper into your grace. Tapos binigyan ko thorn in the flesh. Ano magiging reaction mo? Lord, draw me deeper eh. Bakit thorn in the flesh? Ganun po ang ginawa ng Diyos kay Paul. If you want to draw deeper sa grace ni God, expect to be weak. To prevent you from being conceited. Kaya sabi niya sa verse 8, 3 times, I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. Lord, alisin mo na ito, ang sakit eh. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So ngayon, di na niya kinakanta yung draw me deeper. Ang kinakanta na niya is, you are my strength when I am weak. So ganun na yung kanta niya ngayon, di ba? Kanina, draw me deeper. Ngayon, you are my strength when I am weak. Na-realize niya na, ganun pala yung sabihin ng pag kinanta mo yung draw me deeper. No, akala niya, draw me deeper is like yung ibang kapangyarihan, yung pala kainahan. If you want to be drawn deeper into His grace, expect to be weak. Kaya sabi niya dito, verse 9, sabi sa kanya ng Lord, gusto niya, alisin mo to Lord, alisin mo tong thorn in the flesh. Pero sabi ng Lord, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
It's a sign of weakness for Paul, but it's a sign of power from God. Yan po yung ibig sabihin po. Therefore, sabi niya, I will boast all the more gladly of my weaknesses. So ngayon, he's talking, his message makes literal sense. Dahil talagang weakness na ang kanyang pinagmamalaki. So that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Bakit marami nalilinlang ang mga bulaang apostol? Bakit maraming binibigay ang pera kapag nangingi sila ng pera? Kasi hindi sila nakokontento. Hindi sila nakokontento sa mahirap sila, or mababa ang income nila, or may karamdaman sila. Hindi sila makontento. Gusto nila yung pangako ng mga bulaan. Pagagalingin kita, magbigay ka lang ng ganito. O kapag nagbigay ka ng 10%, dayaman ka katulad ko. Kaya yung mga ito, dahil naniniwala ang mga tao sa kanila, they can take advantage of them. Makikita natin yan sa iba't ibang mga napapanood natin sa TV na mga evangelist, na ang mamahal ng kanilang mga pananamit, mamahal ng mga relo nila, mamahal ng mga sapatos nila, may mga pangalan ang kanilang pinagbibiling kasuotan. Mga ministers ito ni Kristo, supposedly. May mga jet plane, may mga helicopter, may mga private jets. Bakit nila nagagawa yun? Kasi, ang pamantayan ng simbahan ngayon, ay pamantayan ng sanlibutan. No? Pag sinabi nila, kita mo yung aking mga achievements, kita mo ako mayaman din, yayaman din kayo, magbigay lang kayo 10% of your income. Natitikin advantage sila. Kahit kayabangan ang pinapakita ng mga nangangaral. Na pag umuwi ka sa Pilipinas, di ba? Magbukas ka ng television, mapapanood mo, lipat ka ng channel, ang dating daan. Pala channel na to, ang dating daan. Lipat ka rito. Uy, ano naman to? Wanted ng FBI ito eh. Bakit nandito tayo? Lipat mo. Paglipat mo naman, Iglesia ni Cristo naman ang makikita mo. Lilipat mo naman, jail naman makikita mo. Puro kakultuhan ang mapapanood natin sa television. Bakit marami silang sariling television? Bakit may mga TV program sila? Bakit kaya nilang bumili ng channel? Dahil marami sila. Maraming tumatangkilik sa kanila. Dumang ka sa EDSA, makikita mo isang malaking karatula. Teka, wanted ng FBI yan ah. Wanted ng FBI sa Amerika yan. Bakit may karatula siya dyan? No, nagpakilala siyang Son of God. Naniwala naman sila. No? So mga kapatid, makikita po natin kung ang pamantayan natin ay pamantayan ng sanlibutan at yung pamantayan ng mga nagpapakilalang ministro ay pamantayan din ng sanlibutan, sila magsasama-sama. Okay? Now, kung babalikan natin itong diagram natin kanina, papalitan natin ng strength and weaknesses. So, ang nakikita ng sanlibutan, nakikita nilang strength, yung ancestry, achievements, augur. Ang nakikita nilang human frailty. Pero si God, para kay God, foolishness mo yan. Kung ibabase mo sa heritage mo, sa mga accomplishments mo, foolishness mo yan. Ang gusto makita ni God na strength ay yung weakness mo, ginagamit niya para sa kanyang kaluwalan. Now, anong naalala niya sinabi sa chapter 4? We have this treasure in jars of clay. Kahit pa tayo jars of clay, kahit pa tayo weak, we have this treasure. So that the extraordinary power belongs to God and does not come from us. We are experiencing trouble on every side, but are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are persecuted, but not abandoned. We are knocked down, but not destroyed. Always carrying around in our body of death the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be made visible in our body. Kahit pa tayo ay mahina, because we have Christ in us, we have the body, the life of Jesus in our body. Kahit pag jars of clay yan, treasure ang laman yan. Diba? Kahit weak yan, naglalaman yan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay?
So, ano ba dapat ang tamang pamantayan? Ano ba ang tamang credential? Number one, ang tamang credential na dapat nating hanapin sa sa lingkod ng Diyos ay grace manifesting in weakness. Yan po yung hinahanap dapat natin sa kahit sinong naglilingkod para sa Diyos. Now, sa verse 6 ng 2 Corinthians, sabi nga, though I wish to boast, I would not be a fool, for I would be speaking the truth, but I refrain from it, so that no one may think of me more than he sees in me. Para daw hindi isipin ng iba, masigit pa, kesa dun sa nakikita sa kanya. So, I believe kung ano yung nakikita sa kanya ng mga taga-Korinto ay yung grace of God manifesting in the weaknesses of poor. Di ba? Okay, punta natin sa Philippians. Ano yung sinabi niya sa mga taga-Philippians? Siyempre, nagmayabang din siya doon Sabi niya, but whatever gain I had, kung ano man yung ancestry niya, kung ano man yung natapos niya, kung ano man, sino man yung nag-disciple sa kanya, si Gamaliel, whatever gain I had in the past, sabi niya, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. Kahit po siya nagsasuffer, kahit po siya mukhang mahina sa mata ng sanlibutan, at least, nandun ang biyaya ng Panginoon sa kanyang pamumuhay. Yun po yung dapat nating hanapin. Dapat po nating gawing pamantayan yung biyaya ng Diyos na nakikita natin sa isang tao. Paano ba natin makikita ang biyaya ng Diyos sa isang tao? Paano ba? Kung siya ay nananampalataya sa Panginoon, kahit siya ay naghihirap, kahit siya ay nape-persecute, kahit siya ay maraming problema sa buhay, nananatiling tapat siya sa Panginoon, yun po natin makikita ang biyaya ng Diyos. Kahit maraming pagsubok dumadaan sa Kanya, pero siya ay nananatiling tapat sa Panginoon at naglilingkod sa Diyos, yun po ang biyaya ng Diyos na nakikita natin sa Kanya. Okay? Number 2, pangalawang credential na dapat nating matyagan or obserbahan sa isang nangangaral o naglilingkod ng Diyos, kung ang biyaya ng Diyos ba ay nadi-deliver, nahahatid ng kanyang mensahe. Ang pangangaral ba niya, ay pinapangaral ba niya ang biyaya ng Diyos? Di ba sabi niya rito, balikan natin yung sinabi niya kanina, so that no one may think of me more than he sees in me or hears from me. Wala daw ibang makaisip na higit pa sa sinasabi niya. I believe yung sinasabi niya rito ay tungkol sa grace na pinapangaral. Grace ba ay naihatid ng kanyang pangaral? Ang isang ministro ba ng Diyos? Biyaya ba ng Diyos ang kanyang pinapangaral? O puro pagyayabang? O kung anong meron siya, na-accomplish niya o nakita niya? Pinapangaral ba niya ang biyaya ng Diyos? Sa Galatians, sabi dito, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Yung mga taga-Galatians na pinangaralan din niya noon, ano nangyari? Nalilin lang din sila. Dahil yung mensahe na pinaniniwalaan nila, hindi na biyaya ng Diyos. Ibang helyo na. Hindi na ebanghelyo. Ibang helyo na. Different. Iba na. Wala na yung grace ni God doon. Okay? So, ang tunay na credential nakikita sa nangangaral o naglilingkod at naririnig sa kanyang mga pinapangaral. Yan po ang true credentials na dapat nating hanapin sa isang Christian minister or servant in Christ. Now, let me just give you an illustration. Yung baso na yan, di ba? Baso na yan, may laman. Now, minsan kasi, ang tao na mahina, alam ba, nanghihina siya. Marami siya, bakit? May karamdaman siya, may problema siya, walang laman yung wallet niya, pero may pananampalataya siya. Tapos,
iniisip niya, asan ba yung Diyos sa aking buhay? Hindi niya nakikita yung biyaya ng Diyos dahil nga sa kanyang kahinaan, kanyang karamdaman sa dami ng problema. Para itong baso, nakikita lang niya, kulang yung laman ng baso. Hindi niya nakikita lang niya kahinaan niya, mga problema niya. Hindi niya nakikita na yung pumupuno pa rin doon sa baso eh. Yung nasa taas ng baso, andun yung hangin, hindi mo nakikita. May laman yung baso maliban sa tubig. Hindi mo nakikita yung biyaya ng Diyos na gumagalaw sa kahinaan. Now, bakit si Paul, sinabi niya, because when I'm weak, then I'm strong. Nung binawasan ng Diyos yung tubig sa baso niya, in other words, nung binigyan siyang turn in the flesh, ang nakita niya ron, lumaki yung biyaya ng Diyos sa buhay niya. Nabawasan yung kanyang may pagmamalaki. Nagkaroon siyang turn in the flesh. Nabawasan niya yung pagyayabang niya. Nabawasan yung tubig. Dumami naman yung laman ng hangin. Dumami naman ang biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung iniisip naman natin na asan biyaya ng Diyos, hinahanap natin ang biyaya ng Diyos, ba't puro problema lang ang nakikita mo? Maybe we're not looking at the grace of God properly. Baka iniisip pa rin natin pamatayan ng sanlibutan. Yun ang hinahanap natin. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay nalalantad sa ating kahinaan. Now, kung iniisip naman ng iba sa atin, nakita mo, the more na binabawasan mo, the more na dumarating yung biyaya ng Diyos. Baka isipin naman natin di magpapakasala na rin ako para dumami yung biyaya ng Diyos sa akin. Gagawa na lang ako masama para mas maraming kapatawaran ang ibigay sa akin ng Diyos. Na pinaliwanag na po yan ni Apostle Paul sa Romans chapter 6. By no means, sabi niya. Never. God forbid that you do that. Bakit, sabi niya? Dahil sino man binautismohan kay Kristo, ay binautismo na rin sa kanyang kamatayan. In other words, patay na rin ang kasalanan para hindi ka sumunod sa kasalanan. Ang biyaya po ng Diyos, ay pagtalikod sa kasalanan. Ito makikita rin natin, maliban sa pananampalataya niya, makikita natin din yung pagtalikod niya sa kasalanan. Kapag ang tao ay tumatalikod sa kasalanan, doon natin nakikita ang biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung hindi nyo nakikita ang biyaya ng Diyos sa inyong buhay, dahil nakikita nyo lang yung mga problema, ba't hindi nyo tignan ang inyong pananampalataya? Pag hindi nyo tignan ang pagtalikod nyo sa kasalanan, at pag nakita nyo ang inyong pagtalikod sa kasalanan, at pag nakita ninyo ang inyong katapatan sa Diyos, doon nyo makikita kung gaano kalawak ang biyaya ng Diyos sa inyong buhay. Kaya sabi niya sa verse 12 in chapter 1, for our boast is this, the testimony of our conscience, that we have behaved in the world with simplicity and godly sincerity, not by earthly wisdom, but by the grace of God and supremely toward you. Sige po, tayo magsitayong lahat at tayo manalangin. Ama, kami po ay nagpapasalamat at napakabuti niyo po sa amin. Sa pamagitan ng salitang ito, Panginoon, binulag mo ang aming mga pangunawa, ang aming mata, na hindi ito maging mapagmasid, katulad ng sanlibutan, kung paano sila tumingala, how they look up wrongly to the wrong person, to the wrong people. But instead, to look at your word, to look at your examples, so that we may not be led astray, so that we will not be boastful for the wrong things, but for the right things. So that we may boast instead of our own flesh, but by the grace of God in Christ Jesus our Lord. At para po sa may mga karamdaman, may mga problema na pinapasan, dalangin ko po, Panginoon, makita nila ang biyaya mo sa kanila sa pamagitan ng kung gaano sila katapat na sumasampalataya sa inyo. Kung
paano sila nag-struggle sa kasalanan pero tinatalikuran nila ang kasalanan bilang pagsunod sa salita mo. At nawa po, Panginoon, sa pamagitan nila, makita nila kung gaano kalaki ang biyayang bumubuhat sa kanila habang dumaraan sila sa ganitong mga problema. Ito po ang aming dalangin sa pamagitan ng iyong bugtong na anak at gabay ng banal na Espiritu. Kami magsasabi ng Amen. Maraming salamat po.